Dito sa Bukawi, Bulacan, makikita ang mga rice mills sa Pilipinas. Ang mga palay mula sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas ibinabagsak dito at ginigiling para maging bigas. Tulad ng nakita sa video, ang Golden City and Intercity, dito makikita ang mga warehouses ng gilingan ng palay sa ating bansa. Kung matatandaan ninyo, sa mga nakalipas na buwan, nagkaroon ng price cap sa mga bigas na kung saan itinago umano ng mga supplier ang kanilang mga stock at dito nagsimulang pumasok ang mga imported na bigas. Kaya pinuntahan ng aming team ang rice mill sa Bulacan upang malaman ang katotohanan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi rin alam ng mga tauhan dito ang nangyayari ukol sa nasabing issue. So guys, ngayon nandito na kami sa bilihan ng pasalubong na located sa Bukawi, Bulacan. Let's go! So guys, nabili na namin yung kung ano man yung mga pasalubong na. So ito sarap na kami nilagay, hindi yung normal na chicharon. Paparating na tayo sa Our Lady of Lourdes Grotto Shrine sa San Jose del Monte, Bulacan. Una itong binuksan sa publiko noong February 11, 1965, coinciding with the Feast of Our Lady of Lourdes. Tayo ngayon sa grotto ng Our Lady of Lourdes. Nakikita nyo naman na napakagandang tignan. Kakaiba yung Napakaganda! kakaiba yung disenyo niya. Talagang mapapa-wow ka. Wow! Alam mo tayo
Ito ay proyekto ng religious couple na sina Horacio A. Guanzon and Anita Guidote Guanzo. Ipinatayo ito bilang Thanksgiving ng anak nila para sa kanyang ina na si Anita na milagrong gumaling sa sakit na cancer sa southwestern France noong 1961. Hi guys! We are here sa San Juan! San Juan! Touchdown! San Jose del Monte, Bulacan! Atin namang tunghayan ang kagandahan ng DRT. Kami ay narito ngayon sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan o mas sinatawag na DRT. Ito ay ang pinakaunang munisipalidad sa Bulacan. Nakilala ang DRT na maiba't iba at magagandang lugar tulad ng mga kabundukan, talon, mga historical at iba pang mga nature spot. Hi guys! We are here in the DRT or we call Doña Remedios Trinidad. Yeah. So, let's take a picture. Yeah, picture tayo. Then after namin mag-take ng picture dito is pupunta kami sa falls. Para maligo, syempre. Una namin pinuntahan sa DRT ay ang Mount Brigino, na ang akala namin ay sa falls kami pupunta. Maganda naman ito, ngunit nung papasok na kami, pinahinto kami dahil may entrance fee pala ng 100 pesos. Na-disappoint kami kasi masyadong malaki yung 100 kung hindi naman kami magtatagal doon. Tsaka naubos na yung pera namin sa pagbili ng mga pasalubong, no? Di na kami tumuloy pero ayos lang dahil nakita pa rin namin ang ganda ng Mount Brigino. At pwede rin na magbigay impormasyon nito sa mga tao na magbabalak pumunta o bumisita dito at magkaroon ng kaalaman na may entrance fee bago makita ang magandang tanawin. Hi guys, we don't know where we are. Ayun na. Hindi namin alam kung saan. Touchdown, we are... Ano to, Mount? Ano to, Mount Bridget? Dad lang ni Mary Rose, dinala lang kami. And now we just have to find it. Be, anong Mount to? Dinaanan namin ang 13 Falls at Verdivia Falls pero naabutan kami ng cut-off. Dito na nagtatanggulay ang mga ante. Ang last destination ay Puning Cave. Nakapasok kami at nagkakahalaga ng 250 pesos sa entrance naming lahat. May open nga pero gabi na at madilim. At ito na nga tayo sa exciting part. Kitang-kita naman natin na excited na kami pumunta sa falls. Pero ano nangyari? Mission failed. Ayun o, sa gitna.
Bisan yung cave eh. Doon yun. Yung may nagbibidyo. Ay, we? Papalakad na kami pero sobrang dilim at walang ilaw. Pumasok lang talaga kami doon para umalis din. Hi guys, so we decided to tawag dito, vlog kung ano yung individually, kung ano yung mga na-experience namin during our travel vlog. So for me, I experienced to see the unrated places na marami pala dito sa Bulacan. And akala ko sa Bulacan, mga puro bahay lang yun dito or mga hindi kagami. Pero pagdating pala sa dulo nito, marami pa pala siyang mga nature, pero hindi na namin siya nakakita since inabot na kami ng gabi. My experience na first time mag-travel from 5 a.m. to 9 p.m. Hindi kasama yung parents. And first time ko din payaga mag-overnight sa malayong lugar. And since first time ko lang din dito sa... Ayun, akala ko, kasi ako nakatira ako sa Antipolo, sa Rizal. So, nakikita ko doon mga bubad, bundok, mga ganyan. So, akala ko walang ganun dito sa Bulacan. Kasi nga, though province siya, pero mas, ewan ko, parang hindi siya malabundok, ganun. So, yung napuntahan namin, maraming mga magandang tanawin or views. And first time ko din ma-experience mamili ng mga pagkain para sa sarili kasi nagkakain na ako before. So, ayun. Roller coaster ride kasi una pa lang bago kami umalis, challenge na agad yung pang-intro namin. Nakailang take kami but successful naman. And then sa una naming stop, which is yung sa rice mill, medyo challenging din kasi pinalis kami sa una. Buti nakahanap kami ng isa pang rice mill. And then ano naman na excited kami dun sa fall sana. Yun talaga yung pinaka-inaantay namin. Pero hindi namin napuntahan kasi ginabi na nabot na kami ng cut-off. Pero okay pa rin, at least natapos namin nagawa namin yung iba namin pinlano. And successful naman kami. Una, excited kami lahat. Siyempre, mag-overnight din kami nakasama. First time din namin na magkakaibigan, mag-overnight. Kaya excited kami sa trip na to. Si Mary din yung nag-suggest. Kasi may house sila dito sa Bulacan. So, ang pinaka gusto ko na napuntahan namin is yung simbahan. Kasi sobrang ganda talaga. As in, parang siyang palasyo. Sobrang ganda. So, hi guys. Bilang pulong abala dito sa lakad namin. Happy ako kasi naging masaya sila sa lakad namin, and lahat gusto nilang puntahan namin is nagawa naman namin. Yung last lang talaga yung hindi natuloy kasi ginabi na talaga. Pero overall na experience namin lahat is masaya. And unforgettable to. Visit na kayo dito sa Bulacan. Masarap yung ano nila, yung butcher. May transition.